This is Dr. Aldrin Tenerife Sacristan, and I'm inviting you to join me in Kuya Prof TV to learn something cool, useful, and a life-changing tool. Kuya Prof! Hi, this is Dr. Aldrin Tenerife Sacristan, and welcome to Kuya Prof TV. Ngayong araw pa ipag-usapan natin ang isang bagay na napaka-importante sa buhay ng mga tao ngayon, lalo na dito sa ating bansa, ang tungkol sa personal finance. Inibitahan po natin si Nick Nepomuceno para discuss sa atin ang tungkol dito sa personal finance. Welcome sa Kuya Prof TV, Nick. Welcome sa mga subscribers ng Kuya Prof TV, and thank you for inviting me to admin Kuya Prof. Okay. Nick, bago tayo magsimula, pwedeng ipakilala mo muna yung sarili mo sa ating mga manonood at para malaman nila kung ano yung background natin. Hi, I'm Nick Nepomuceno. I'm a financial planner for 5 years already po. I've been a member of MDRT, $1 Million Round Table Club, and that's a prestigious club of financial planners in the whole world. That's top 3% in the whole world. 2018, nag-MDRT po ako, and I've been doing this being an advocate of financial planning for 5 years already, and I want to take this opportunity to educate people din po about financial planning. I would like to thank Kuya Prof for inviting me. Nick, gaano ba ka-importante yung personal finance sa ating mga Pilipino? Oo. Very important kasi may nang nagiging root yung mga pera. Pag dinigdip natin sa relationship, sa career, pag walang pera tao, may gulo. Yan din po nagiging root ng away ng mag-asawa pag may lack of money or income. Kasi kailangan po natin ng pera. Hindi naman po sa mukhang pera ang Pilipino, pero kailangan po natin yan, and hindi po masamang umanan. So yun po ang akin. First thing po, Kuya Prof, na kailangan natin mayaman is yung mindset ng tao. Yun ang dapat baguhin natin. So, ano ba yung mindset ng mga Pinoy? Yung Pinoy mindset towards money. Pag ikaw tinanong ko, Kuya Prof, di ba, very limiting yung belief ng tao. Okay na sa kanila na 3 beses isang araw. Basta 3 beses ang araw ako kumain. Okay na yun. Kasi nung bata pa ako narinig ko, money is the root of all evil. Money is root of all evil. Hindi naman po tama ganun ang mindset natin. Kasi kaya po natatakot ang tao. No? Na yumaman. No? So pag natakot po tayong yumaman, ayaw na po natin yumaman. Pero pag tinanong niyo po sa room, isang room, or sino gustong yumaman, lahat po magtataas ng kamay. No? Wala pong masamang yumaman. God wants us to be abundant, to be able to help other people as well. No? Nung isa nagkwentuhan tayo, Nick, nabanggit mo yung mga superheroes. Yeah. Oo. Yan, oo. Nakakatuwa, no? Naalala mo, Kuya Prof. Kasi yung mga superheroes, no? Alam mo, dito sa Pilipinas, iba ang superheroes natin. Si Darna. Si Darna, si Captain Barbell. Sa Amerika, iba rin. Si Darna, si Captain Barbell, anong trabaho? Narinig ko, napanood ko yun maraming beses. Natutulak ng kariton. Yan. So, mahirap. Bote, garapa, mahirap. So, dito sa Pilipinas, mga subscribers ng Kuya Prof TV, gino-glorify natin pag mahirap ang tao. Sila yung bida. Sa Mara Clara, sila yung bida. Parang hindi ko napanood siya. Bata ako. Bata. Sa Mara Clara or sa mga teleserye, pag mahirap, at sinasampal-sampal. Sinasampal-sampal. Yan, mahirap. Sino po ang kontrabida? Yung mayayaman. Whereas, sa Amerika, pag sinigil po natin si Iron Man, si Batman, billionaires. So sa kanila po, yung mayaman okay na. O isa pa na rin, nabasa ko po ito sa Billionaires Mindset, Bo Sanchez. Sa kanta pa lang po no? Sa kanta. Meron po tayong kanta na Bahay Kubo. Tama po? Bahay Kubo, kahit munti. Pwede naman po kahit mansyon ang Bahay Kubo. Bakit yung munti, di ba? Niliitan, di ba? Pwede namang garden, pwedeng farm, no? So, dun pa lang po naka-engrave na sa atin at sa mga parents din natin na okay lang, basta kumakain ka, basta marangal trabaho. Yeah, okay naman yun, basta marangal. So mindset. And Filipinos grew up that way na okay na sa akin to, okay na sa akin maging mahirap.
magandang maging mayaman, kung papalarin, kung swerte, ganun po tayo magsalita. The way we speak, may relation po yan sa money. Ngayon po, pag pumakto po, ako po, nung ako po hindi pa ako ganun kayaman. Hindi ko naman po mayaman na ngayon. Pero pag pumakto po ako, kala niyo po yung napakayapang ko mayaman. Kala niyo po marami akong pera. Pero wala. Pero dahil po sa mindset ko na yun, when I meet people, when I meet clients, nararamdaman ko, ba mayaman din pala to? Diba? Mindsetting lang po. Hanggat po sa naging mayaman na tayo, dahil nasanay po tayo. So, mayaman na sinig kaya. Mayaman na po. Hindi po pinagkakait, no? So, ganun din po. Gusto ko po, yung mga subscribers po, habang nanonood kayo, isipin nyo, mayaman ako, mayaman ako, mayaman. Kahit hindi pa po makikita. But powerful daw yung ating mindset. Oo. Napaka-powerful kung iniisip mo, nangyayari yan. Kasi po, yung kilos natin, yung sinasabi, what your mind can conceive, your body can achieve. Parang vitamins, di ba? Oo. Hindi po yun. Diba? Kasi, come to think of it, isa pa po, limiting po yung belief natin, yung ating dreams, nililimit na natin. So, kung may dream po tayo, niliitan natin, okay na sa akin yung bahay sa ganito, maliit lang. Ito hindi po mansyon, makukuha niyo po yan. Bakit po? Kasi yung kilos nyo, halimbawa, I want to have 1 million in 1 year time. Pag po ba kayo tinatamad, tuwing umaga, hindi po ba kayo kay kilos? Babangon po kayo. Kasi may target ka. May target po, sinet mo yun sa sarili mo. No? So dapat panindigan mo yun. Hindi yung, ay, sige, bukas na lang, o next year na lang ako magkaka 1 million. If you want something very badly, kilos po tayo. Kilos po tayo. And one more thing, yung ating mindset towards money, yung relation natin about money. Ano ba yung relation natin? Love-hate relationship ba? Bakit? We love money pero we hate losing it. Or we love money and we love to spend it. Income minus, ang mali po ng Pinoy, income minus expense. Saka pa lang sila nagsisave. Yan yung formula na ginagamit ng mga karamihan sa mga Pinoy. Yes. So, pagkasahod, expense muna, saka nagsisave. Paano po yung 20,000 ang sahod nyo, 20,000 din yung ginastos. So, walang natira. Walang natira. Minsan nagkakautang pa. No? Bakit po nagkakautang? Kasi hindi pa po natin hawak yung pwera natin, yung sahod natin. Ginagastos na natin sa utak natin. Maraming ganun. May plano na kaagad dun sa nag-increase sa halimbawa. Nag-i-increase din yung kanilang, nag-upgrade din ng kanilang cellphone. Increase of bonuses, nag-upgrade sila. Diba? So, we live within our means, kung ano yung lifestyle mo noon, bakit hindi mo gawin hanggang ngayon? Ako po, nag-change lang po ako ng phone every 2 years. Kasi libre. Through that subscription sa network company. Kaya bago, dahil sa libre. Dahil bago, kaya libre. Hindi po ako nagpa-purchase dahil bumili ako dahil bago. Yun po eh. No? So, tama si Kuya Bro. Minsan nga po, nagagastos natin sa isip ka lang. Kita niyo po, very powerful ang mind. Ginastos mo sa isip mo, ano natin mo? Gagastosin mo. Every 15th and 30th or weekend sale, payday, Friday, Saturday and Sunday, may sale si SM. Sino po pinakamayaman na tao? SK. Si Henry C. Nung namatay siya, naging si Manny Villar. May mall din po. Sila Ayala, may mall din po. Mga Trinoma. Sila yung mayaman. Pinapayaman natin sila eh. But why not join them? No? Paano join them? Nagtatanong, paano namin na nasososyohan sa negosyo? Through investing your money in stock market. So, ang tama pong formula, investment minus income minus investment. Saka pa lang ikaw kung gamastos. Mamalok ka. No? So, Sa mga kaibigan, importante ito kalimutan na natin yung old formula na ginagamit natin na maging ako before, biktima rin ako yung old formula na yan. Yung bagong formula po na sinasabi natin ngayon ay income minus savings or investment, mas maganda, is equal to expense. Kung ano yung natira yun ang gagamitin natin at gagastusin. Sabi nga ni kanina, matuto tayong mamalukto kung ano yung natira. Doon lang tayo. Yeah. Kasi for the great purpose naman po yan eh. May pagkagamitin tayo na mas importante kaysa sa mga bagong gadgets. Baka pwedeng invest in for your future retirement or future of your kids. So, kaya po pinalitan yung savings simply because sa savings account, 0.25% lang po per year na earn natin. May inflation pa po. So, the purchasing power natin, lumiliit. So, much better po na
invest natin kasi sa stock market, nasa 10 to 20% in a good day po. Long term naman po natatakot yung ibang tao, mindset, again, mindset na naman po, baka ma-scam ako or baka maano. Meron pong mga legal investments in the Philippines. Ang mga ino-offer po namin, like me, affiliate po tayo ng BPI, asset management and security bank asset management. At dito sa mga interesado tungkol sa pinag-usapan natin ngayon, paano kanila makukontak? Yeah, you may contact me for personal financial planning to my mobile number 0917-771-0121. Nandiyan naka-flash po sa screen, and like my Facebook page din po, Nepo Financials. So very important yan, mag-meet po kayo kasi iba-iba po ang point ng tao point A and point B, no? Iba po, CEO na yung mga kausap ko, iba starting to have a job or nakapo-promote lang ng manager. Anong point A mo sa saan mo gusto pumunta? Yun po yung very important na gusto kong natin. At para mas malalim po yung discussion natin tungkol dyan with me, pwede niyo po siyang kontakin para mag-set po kayo ng lugar kung saan kayo pwede makita at willing po si Nick na makipagkita, makipag-meet sa inyo. Dito po sa Kamanaba area, right now we are here in Araneta Square. Pwede po dito dahil may opisina dito si Nick. Pwede kayo mag-meet dito sa Araneta Square. Doon sa mga malapit dito sa Kamanaba area. Pwede rin kayo sa may bandang Makati or even Cavite. Kasi by this year, lilipat po ng bahay si Nick dun sa bago niyang bahay na na-acquire niya because of his savings and investment at dahil nakatulong yung tinatawag niyang change of mindset. Okay? So mga kaibigan, maraming salamat. Nick, maraming salamat sa pagpapuna. Okay, muli ito si Kuya Prof na nag-iwan sa inyo ng Change Your Life Now by Changing Your Mindset. Kilos, ayos!